Magandang hapon sa inyong lahat. Maaaring kayo nagtataka kung bakit medyo na ibang tanawin nyo sa inyong mga cellphone, sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon o tinawagan na inabisyon ako ni Pastor Eric na makaisa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na devotion, pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ako man sa aking kalagayan, kung ano lamang yung aking nalalaman, kung ano lang ako meron, at kung ano yung aking talagang tinataglay na kaalaman pinagkaloob ng Panginoon Diyos, yun lang naman ang aking binabanggit. Wala akong po pwedeng may pagmalaking anumang bagay, kundi talagang lahat tayo sa Diyos lamang umaasa. Kaya sa kabila ng aking kakulangan, sa hapon nito ako'y nasa inyong harapan, na handang magpatibay patungkol sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At nawa sa hapon nito, magkaroon ng kayusan ng ating matungayan buhat sa Biblia na magpapatibay ng ating buhay pananampalataya sa mga ganitong kapanahonan. Inuulit ko, magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig. Naway mapagpala kayo ng pagpapahayag ko ng salita ng Diyos. Sa hapon nito, tutunghayin tayo ng mga ilang talata sa Biblia sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 91. Ito'y buong talata. Subalit sa pagkakataon nito, tayo babasa lamang ng ilang talata na siyang pinakapundasyon ng ating pag-aaralan sa hapon nito. Aklat ng mga Awit, Kapitulo 91, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Ganito ang pagkakapahayag ng salita ng Diyos. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng katatasan ay manatili sa lilim ng mga kapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin ng tungkol sa Panginoon, si aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng panilo at sa mapuksang salot. Mandali tayo bukod pumikit, tayo manalangin. Dakilan Diyos sa pagkakataon nito, Panginoon, kami yung gabayan sa aming pag-aaralan. At nawa, Panginoon, ang mga nakikinig at mga nanonood ay magkaroon ng pagpapatibay sa iyong banal salita na magsisilbing aming gabay sa aming mga kalagayan sa ngayon, Panginoon. Ikaw ang balang pumatubay sa amin lahat. Pagpalain mo yung banal salita sa kapakanan ng mga nakikinig o mga nanonood sa pagkakataon nito, Panginoon. Mangusap ka sa amin lahat, ang iyong banal na Espiritu, panatilihin mo sa amin upang aming maunawaan ang mga bagay-bagay namin pag-uusapan sa hapon nito, Panginoon. Dalangin sa iyo, Panginoon, iba yung pag-iingat sa kabuuan ng aming mga kapatiran sa aming iglesia. Sa mga nakikinig sa oras na ito, Panginoon, sa mga kapatiran namin mayroong mga tinataglay na karamdaman, Panginoon, ano man ang kanilang panghina, ano man ang kanilang alanan, tinitiwalaan sa iyo, Panginoon, na ikaw magpapagaling sa kanila at magbibigay ng kalakas ng katawan na kanilang kailangan. Meron man kami mga kapatiran na meron silang mahal sa buhay na pumanaw, Panginoon. Sila yung patnubayan sa kanilang kalagayan, matanggap nila ang ganitong pagkakataon na ito'y kalooban o dapat maganap sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, balak mo matubig sa amin lahat. Ang lahat ay aming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ang lahat ang itilig namin talangin sa tanging pangalan po ng Jesus. Amen. Kung ating mapapansin, ang ating pag-uusapan sa hapon nito ay ang pag-iingat ng Panginoon Diyos. Lahat tayo nananampalataya na talagang tayo iniingatan ng Panginoon Diyos sa ating mga kalagayan, sapagkat wala tayong po pwedeng pagkatiwalaan na mag-iingat sa atin kundi ang Diyos lamang. Hindi natin po pwedeng maikila sa bawat sandali o bukang bibig ng ating mga salita. Yun talagang pag-iingat ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Kung talagang sukdulan ang ating pananampalataya, wala tayong po pwedeng mapagkatiwalaan kundi Diyos lamang ang mag-iingat sa ating lahat. Sa hapon nito, sa kabuuan ng talatang ng chapter 91 ng Aklat ng mga Awit, meron dito akong nakitang tatlong bagay na magpapatibay sa ating buhay pananampalataya. Pamagatan natin ating pag-aaral ng pag-iingat ng Diyos. Una, makikita natin doon sa talatang 1 hanggang 2 ay yung kaalaman sa pag-iingat ng Diyos. Gaano ba kalawak ang ating kaalaman patungkol doon sa ginagawang pag-iingat ng Diyos sa atin? Pangalawa, ay yung kaparaanan sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Merong iba't ibang kaparaan ang ginagawa ang pag-iingat ng Panginoon Diyos sa atin.
sapagkat tayo iniingatan sa lahat ng panahon ng ating Panginoon Diyos. At ang pangatlo, ay yung tinatawag na katiyakan o yung talagang kasiguruhan sa katiyakan sa pag-iingat ng Diyos sa ating lahat. Pansinin natin ang talatang 1 hanggang 2 na ang pagkakasabi dito ay patungkol doon sa pag-iingat ng Panginoon Diyos. O tayo nagpipray tayo sa araw-araw na tayo ingatan ng Diyos. Sa pag-iingat ng Diyos, kailangan meron tayong malawak at maraming kaalaman patungkol doon sa bagay na pag-iingat ng Diyos sa ating lahat. Ang sabi doon sa unang talata, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Kapag sinabing kataas-taasan, alam natin walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos na siyang nasa kanyang luklukan na siyang sinasabing kataas-taasan. Wala nang higit na mapangyarihan at wala nang higit tayong dadakilain kundi ang Diyos na ating pinananampalayan. Malawak at maraming kaalaman ang kinakailangan natin malaman sa pag-iingat ng Diyos sa ating lahat. Dako ng kataas-taasan na Diyos na siyang tinitiran ng ating pinananampalayan. Tumitira tayo sa dako o lugar ng kataas-taasan. Pansinin natin ang salitang lilim. Ang pagkakasabi dito, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Alam natin, pansinin natin salitang lilim. O yung sinasabi nga na lilim, ito yung pinakaanino na lumulukob doon sa silungan na ating kinalalagyan. O yung pagka yung talagang nainitan tayo, sabi natin sumilong tayo. Pagka umuulan, sabi natin sumilong tayo. Nandun tayo sa anino ng Panginoon Diyos, nasa sa Kanya tayong pag-iingat. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Alalahanin natin, pansinin natin yung lilim na sinasabi rito. Tayong lahat ay nalulukuban ng makapangyarihan ng Diyos sa ating kalagayan. Walang ibang nag-iingat sa Kanya. Dapat maging malawak ang ating isipan na sa bawat sandali ng ating buhay, merong lilim na lumulok sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Sa bawat sandali, o nasa ilalim tayo ng anino ng Diyos. Sa mangyari doon sa, may kwento ko lamang sa inyo, sapagkat sa aking pakikinig doon sa dalawang huling pagpapayag, doon sa naunang pagpapayag ni Pastor Eric, at doon sa pangalawa, nabanggit niya rin yung patungkol doon sa mga Israelita, doon sa panahon ni Moises, na nang sila'y nando sa ilang, sa kanilang paglalakbay, meron doon sinasabing haliging apoy at haliging ulap. Itong dalawang bagay nito, araw at gabi na tumutugay-gay doon sa kanyang mga anak o doon sa mga Israel na talagang sa kanilang paglalakbay, nandun sila sa kanilang kapanahunan na mayroong peste na nakapaligid sa kanilang lugar. Alam niyo ba na lumalabas yung aninong ulap kapag araw, nilulukuban sila at binibigyan ng lilim upang sila'y wag mainitan, maingatan sila sa kanilang paglalakbay. At maaari masabi natin na kasama na ron yung mga salot na po pwedeng dumapo sa kanila sapagkat sila'y meron lukob na pinakaanino ng Diyos, hindi sila sinasalanta na anumang salot na po pwedeng dumating sa kanila. At yun namang haliging apoy, kapag gabi naman, siya naman nagbibigay liwanag sa kanilang kadiliman, sa kanilang kalagayan. Kapag sinabing kadiliman, talagang tinatawag na kadiliman o yung sinasabing dilim na halos walang makita, pero nandoon ang Panginoon Diyos na nagbibigay liwanag sa kanila, na maaari sa panahon ng kadiliman po pwede rin sumapit sa kanila yung salot o yung peste na dumating sa kanila, subalit sa pamagitan ng pag-iingat ng Panginoon Diyos patungkol doon sa haliging apoy na yun, sila iniingatan ng Panginoon Diyos. Pinalalawak ko lamang ang ating kaisipan sapagkat ang ating pinag-uusapan ay patungkol doon sa pag-iingat ng Panginoon Diyos. Ganyan tayo iniingatan ng Diyos. Kanlungan at katibayan ang sabi dito sa pangalawang talata. O ating mapapansin sapagkat Kanya aking sasabihin tungkol sa Panginoon,
Si aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko ay siyang aking tinitiwala. Pansinin natin yung mga salita. Ibig sabihin, kapag tayo humihingi ng pag-iingat sa Panginoon Diyos, samahan natin ng tiwala. Samahan natin ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos, wala sapagkat tayo dumadalangin sa Diyos at siya lamang ang talagang merong karapatang tumugon sa ating mga panalangin. Samahan natin ng pagtitiwala ang ating ginagawang paghingi ng pag-iingat sa Panginoon Diyos. Samahan natin ang lubos na pagtitiwala. Yung ating pagtitiwala ay pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang tamang kaalaman sa pag-iingat ng Diyos ay pagtitiwala, pananampalataya, at pag-asa sa Diyos. Tatlong bagay na po pwede natin masabi sa patungkol doon sa kaalaman sa pag-iingat ng Diyos ay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Tumitiwala tayo sa Diyos na siya at na tayo iingatan niya. At ang pangalawa ay yung pananampalataya natin sa Kanya na siya at wala nang iba pa ang dapat natin pagkatiwalaan sa ating mga buhay. At ang pangatlo ay yung pag-asang nanggagaling sa Diyos na wala tayong po pwedeng asahan na mag-iingat sa atin kundi tanging Diyos lamang. Sa pangalawa natin namang pag-uusap patungkol doon sa nalaman natin yung pag-iingat ng Diyos. At ang pangalawa naman ay yung kaparaanan sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaparaanan. Merong iba't ibang paraan na kung paano hindi natin mapansin sa ating mga sarili. Pero sa tuwing tayo malalagay doon sa talagang alangan, meron Diyos na umaagapay sa atin at talagang nag-iingat sa ating lahat. Maring gumagamisan para ba tayo nando sa ating kalagayan na masyado tayong tiwala, pero asahan natin ang dapat natin pagtiwalaan walang iba kundi ang Diyos lamang. Ang sabi sa versikulo 3 ng Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 91, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng panilo ng mapamuksang salot. Kanyang tatakbang ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng panilo ng mapamuksang salot. Kapag sabing inililigtas tayo sa silo na mga panilo, ibig sabihin yung mga silo na yon, ibig sabihin yun ay panghuli. Ang tinatawag na panilo, ibig sabihin pagka meron mga hayop o sinasabi na hulihin, merong iba't ibang kaparaanan ng panghuli. Merong iba't ibang gamit na kanyang ginagamit at siya na nabanggit dito, yung tungkol doon sa panilo. Ang pagkakasabi, ililigtas tayo sa silo ng mga panilo at sa mapapuksang salot. Pansinin natin ang nangyari sa ating kapaligiran. Sinasalot ang buong mundo sa panahon nito. Walang mayamang bansa, walang mahirap na bansa, walang makapangyarihang bansa, walang kapangyarihang magagawa sila upang puksaing biglaan ang salot na dumating sa sanlibutan ito. Sa ngayon, mayroong mapamuksang salot nakapaligid sa atin. Ang COVID ay salot sa ating paligid. Iniingatan tayo at inililigtas tayo na huwag dapuan ng salot na ito. Nangangulugan, kung talagang nandoon yung ating lubos na pagtitiwala sa Panginoon Diyos, iniingatan tayo sa ating kalagayan. Wala pa tayong nababalita na nagkaroon ng COVID sa atin, no? Talagang dinapuan ng epidemyang ito na talagang magsisilbing alalahanin sa kanilang mga kalagayan, kundi tayo na natiling ligtas pa rin sa ating mga kalagayan. Wala pa tayong nababalita na nagkaroon o dinapuan ng anumang sakit na ito o dinapuan ng anumang salot na nakapaligid sa atin. Lumalaganap o na sa ating paligid, kaya tayo nandito sa ating mga kalagayan, tayo tumitiwala na tayo iningatan ng Diyos. Yung mga salot na yan na nakapaligid sa atin, yun ay mga panilo na siyang po pwedeng sumilo sa ating mga kalagayan.
Pero pakatandaan natin, anumang husay o anumang uri ng panilo na po pwedeng panilo, meron tayong Diyos na talagang magliligtas sa atin. Iniingatan tayo ng Panginoon Diyos sa sinasabing panilo na po pwedeng sumilo sa ating lahat. Iniingatan niya tayo sa mapamuksang salot na kapaligid sa atin. Pasinin natin yung salitang kanyang tatakban ng kanyang mga bagwis at pakpak. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang kaparaanan upang tayo ay ingatan sa ating kalagayan. May kumpara lamang, ibig sabihin dito sa pahayag nito, ang sabi dito, na kung paano nalintulad sa isang ibon at sa kanyang kalagayan, nandoon siya sa kanyang pugad na meron siyang talagang nilulukuban ng kanyang mga pakpak at bagwis. Na kung paano sa isang makapangyarihang kalagayan ng isang lumulupo sa kanyang mga anak, ito ang pinakamatibay na bahagi ng kanyang pananggalang upang huwag masilo o upang maingatan sa anumang mapamuksang salot na po pwedeng dumapo sa kanyang mga anak. Ang sabi dito, kanyang tatakbang ka, manganlong ka, ang kanyang katotohanan ay siyang makapangyarihang mag-iingat sa atin lahat. Ang kanyang katotohanan ay ilan lamang sa mga bagay na kaparaanan ginagawa sa atin ng Diyos. Dapat panampalataya natin ang sinasabi ng Biblia kung paano tayo iniingatan na wag tayong dapuan ng salot na nakapaligid sa atin. Pagpatuloy natin ang ating pananalangin, pananampalataya sa Kanya na tayo ingatan sa ating kalagayan. Wala tayong dapat panampalatayan kundi Diyos lamang. Wala tayong dapat lapitan kundi Diyos lamang. Siya lamang ang tanging pag-asa na tayo maliligtas sa salot na sumasapit sa ating bansa sa panahon nito. Pag-iingat ng Diyos, alaman natin yung kaalaman, kaparaanan, at ang pangatlo, na hindi naman ako masyadong pakakatagal sa aking pagpapahayag ng salita ng Diyos sa inyo, ay yung katiyakan sa pag-iingat sa atin ng Diyos. Sa versikulo 10, 11 hanggang doon sa 12, ganito ang sinasaad. Talatang 10 ng kapitulo 31 na aklat ng mga awit. Walang kasama ang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ganito lamang, ibig sabihin, pansinin natin ang pagkakasabi dito. Walang kasama ang mangyayari sa iyo. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin yung kanyang sinabi sapagkat ito'y katotohanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo, ni anumang salot. Nabanggit na naman yung salot na siya nating iniiwasan sa panahon nito. Ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda. Ang sabi dito, baka hindi natin gano'ng napapansin yung salitang tolda sa kaalaman ng bawat isa at doon sa salitang English, ito yung pinakatirahan o yung talagang kinalalagyan ng bawat isa tao sa kanilang pamumuhay. Pagka sinasabing tolda sa ating kapanahonan, ito ang tinatawag na bahay natin. Ang pagkakasabi doon sa pasinin natin, ang pagkakasabi, anumang salot na lalapit sa iyong bahay, sa iyong tolda. Hindi ka lalapitan ng anumang salot sa iyong kalagayan. Tayong lahat ay sumusunod sa gobyerno na manatili lamang tayo sa bahay. At bilang masunurin, na kung paano sinasabi ng Biblia, tumalima tayo sa mga namiminur. Sumusunod tayo sa sinasabi sa atin ng pamahalaan. Nananatili tayo sa ating sambahayan na kung paano tayo nag-iingat. At doon sa ating pag-iingat, alalahanin natin na talagang meron Diyos na lumulukop sa ating tolda, sa ating sambahayan, na tayo wag dapuan ng anumang salot. Walang anuman ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda. Walang kasama mangyayari sa iyo. Panghawakan natin sa salita ng Diyos.
Ni anuman salot na lalapit sa iyong tolda. Sa ating pamamahay, panghawakan natin yung salita ng Diyos na ang kasamaan ay hindi mananaig sa atin at hindi mangyayari sa atin. Walang anuman salot na po pwedeng lumapit sa ating mga sambayan. Ito yung tinatawag. Ibig sabihin, pagka sinabing katiyakan, kasiguraduhan, sigurado ang ginagawang pag-iingat ng Diyos sa atin. Ito yung tinatawag na proteksyon ng Diyos na pagsiguro ay pagtiyak din na talagang tayo nasa Diyos. Kasiguruhan ng ating pagiging ligtas, tayo ba'y talagang nananampalataya sa Diyos? Nandun ba yung katiyakan sa ating lahat na talagang tayo sa Diyos? Sapagkat yung pag-iingat niya ay dapat samahan natin ng pagtitiwala. Dapat pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Diyos na talagang tayo ligtas, na kanyang lulukuban ng kanyang mga lilim. Iingatan tayo sa ating mga bahay, sa anumang kalagayan na po pwede, na panghawakan natin yung kanilang sabihin ng kanyang sinabi na hindi tayo walang kasama ang mangyayari sa atin o walang mangyayaring kasama ang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot na lalapit sa iyong bahay. Sapagkat siya magbibilin sa kanyang mga anghel ng tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Talatang 12, talatang 11, nandun yung pagkakasabi na magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan tayo. Alam naman natin na bilang mga ligtas at talagang bilang mga anak ng Diyos, meron siyang mga anghel na po pwedeng utusan. Meron siyang mga anghel na po pwedeng tumalima sa anumang kanyang pinag-uutos at po pwede niyang utusan ang mga anghel upang tayo tulungan o ingatan sa oras ng ating kapanganiban. Nandun yung dapat natin panghawakan sapagkat doon sa aklat ng Hebreo, meron sinabi doon na siya magbibili sa kanyang mga anghel upang kanyang suguin na tayo ingatan sa ating mga kalagayan bilang mga ligtas. Tayo nabibilang na sa ligtas. Sinasabi natin anak tayo ng Diyos, kung pwede mangyari na utusan niya ang kanyang mga anghel upang tayo ingatan. Katiyakan sa pag-iingat. Walang anumang mangyayari sa iyo, walang anumang salot na lalapit sa iyong bahay. Magbibili ng Diyos sa kanyang mga anghel at magsusugo upang tayo ingatan. Sa hapon na ito, hindi na ako dapat magpakatagal pa. Yung aking pagkakapayag ng pag-iingat. Yung dapat magtumibay sa ating isipan, panghawakan natin na tayo iningatan ng Panginoon Diyos. Kinakailangan magpalakas sa ating kalooban na malawak ang ating kaalaman patungkol sa pag-iingat ng Diyos. Magsilbing tibay sa ating kalooban sa hapon nito na talagang higit at higit pang malawak ang ating kaalaman. Pagka sinabing malawak na kaalaman patungkol sa pag-iingat ng salita ng Diyos, ito'y matutunghayan lamang natin sa salita ng Diyos. Ganong kalawak ang ating pagtitiwala na tayo ingatan ng Panginoon Diyos. Nandun at nalaman natin yung kaparaanan, iba't ibang kaparaanan kung paano tayo iningatan ng Panginoon Diyos. Nandun yung kaparaanan na kumakaminsan hindi natin pansin, pero nandun yung kamay ng Panginoon Diyos, nandun yung kanyang paglukob sa atin na tayo kanyang iniingatan sa anuman po pwedeng masamang mangyari sa ating buhay. At ang pangatlo ay yung katiyakan ng pag-iingat ng Panginoon Diyos sa atin. Sigurado na tayo iniingatan ng Panginoon Diyos sa ating mga kalagayan. Nandun yung talagang proteksyon na pinapadama sa atin ng Diyos sa anumang bagay na po pwedeng dumato sa ating buhay. Salamat sa inyong pakikinig sa hapon na ito, sapagkat minsan pa ako'y nananampalataya sa Panginoon Diyos na ang pag-iingat ng Panginoon Diyos ay sa atin lahat. Kinakailangan samahan natin ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Walang ibang po pwedeng mag-ingat kundi tanging Diyos lamang sa ating lahat. Siya lamang ang dapat natin pagkatiwalaan sa ating mga buhay. Salamat sa inyong pakikinig sa hapon ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos at ingatan tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga kalagayan.